Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa balitang Southern Tagalog. Bagamat nagsimula ng tagulan, ramdam pa rin ang pabagubagong panahon. Malinsangan at bigla ang susundan ng pagbuhos ng ulan. Sa mainit na panahon, pagbaha at malakas sa buhos ng ulan, dala na ito ang iba't ibang banta sa ating kalusugan. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Dr. Ian Kalingasan, ang Medical Division Chief ng Batangas City Health Office para pag-usapan kung ano-ano ang mga sakit na ito. Magandang hapon po, Doc Ian. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood. Doc, ano-ano po ba itong wild diseases o itong waterborne illnesses? Influenza-like illness, leptospirosis at dengue. Unahin po natin ang waterborne illnesses. Itong wild diseases po na tinatawag natin, ito yung mga usual na mga sakit during the tag-ulan. So yung waterborne illnesses, ito po yung mga sakit na posibleng makuha natin from sa mga tubig na iniinom or sa mga kain na nakokontaminate during sa mga rainy season. Usually yung cholera o kaya typhoid fever, yun yung mga ilang sample po ng mga waterborne diseases. Usually po, ang isang mga common symptoms ito yung pagtatae, pagsusuka, pagkakaroon ng lagnat, and usually yung parang natibukol tayo lagat, masakit din dyan. Doc, ano naman po ang influenza-like o itong malatrangkaso? Respiratory diseases naman po ito. So, common po yung magkakaroon kayo na ubo, sipon, lagnat. So, usong-uso naman yan talaga pagdating ng tag-ulan. So, kapag ganito po, dapat talaga ay nakapagpahinga and nag-isolate kasi kapag ganitong panahon, posible rin po na tumataas din yung COVID cases natin. Meron pa rin po kasi COVID cases tayo. So, yung mga ED or influenza-like illnesses po, ito po yung mga usual na may lagnat, ubo, sore throat, sipon. Yun po yung mga nararamdaman nila. Dok, pag panahon ng tagulan, kaakibat na niyan ang pagbaha at kadalasan kaakibat din ang sakit na leptospirosis. Saan po ba ito kadalasang nakukuha? Yes po. Yung pagdating po na leptospirosis, ito po ay mula po ng mga affected or yung mga infected ng leptospira. Kahit madalas po kasi yung isip nila taga-lang. Pero kahit po yung mga ibang hayop na basta infected po, kapag hindi sila tapos napasama sa baha, posible pong ma-infect po yung mga tao na susunod sa bahang yun. So, ang nararamdaman po ito, usually naglalagnat, chills, nagkakaroon ng pamumula sa mata, naiilaw. Dok, ang kaso po ba ng dengue mas tumataas tuwing tag-ulan? Pagdating naman po sa dengue, whole year round kasi po yung case ng dengue. Mas dumataas lang talaga pagdating po ng tag-ulan kasi dumarami po yung mga breeding places po ng mga lamok. So dumadami po yung mga lamok na posibleng magdala po ng dengue. Dok, sa Batangas City, may mga naitala na ba tayong mga ganitong sakit noong nakaraang taon at ngayong taon? Well, nung last year po, ang medyo marami po talaga ang cases natin is yung mga influenza-like illness po. So, halos mga 900 plus po yung influenza-like illness na cases natin last year. And then yung dengue naman, nasa 200 plus, 229 po yung mga noted or reported cases po ng dengue. Yung leptospirosis wala naman po. Yung mga waterborne illnesses po, so may mga ilang typhoid fever po tayo, mga hepatitis, tsaka yung mga bloody diarrhea po, meron din pong ilang case. So far po, naman po, medyo mataas pa rin po yung mga cases ng influenza-like illness po. And then meron pa rin naman po tayong mga dengue. So far, wala pa naman po tayong waterborne diseases at tsaka yung leptospirosis po. Panghuli na po, Dok, ano po ang mga dapat gawin ng publiko para maiwasan ang mga sakit na ito? Well, una sa lahat, syempre po, yung hand hygiene, importante yun. Minimum health protocols pa rin. So, wear your face mask. Kapag may nararamdaman na, huwag na po pumasok.
magpa-check up na po agad. And then, syempre kailangan malinis po yung paligid. Sisiguraduhin po lahat ng mga posibleng pangitlugan ng mga lamok ay na may matakip. And then, basta pag may mga naramdaman po agad, magpa-consult po agad sa pinakamalapit po na barangay health centers. Kasi marami naman po tayong mga health workers, doctors, and nurses na available po. Maraming salamat po, Dr. Ian Kalingasan, ang Medical Division Chief ng Batangas City Health Office.